is your moment of fun. Information not to miss. Time for great laughters. Candy Talks. Candy Talk! Candy Talk. Ang saya-saya. Ano daw? Ang saya-saya. Candy Talks! Good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Magandang umaga po. Ay, teka lang, parang masyadong malakas ang ating boses. Good morning po! Hello sa lahat ng mga friendship natin. Good morning po sa inyo, sa lahat ng mga nakatutok sa radyo nating 101.7. Your friend, your radio. Kamusta po kayong lahat? Teka lang, magsa-soundcheck lang ako. Kamusta ba ang ating tunog dyan, Tobat sa labas? Sa himpilan ng radyo natin, yung mga nakatutok po sa atin ngayon sa radyo, no? Good morning po sa inyo habang po kayo ay nagtatrabaho sa inyo po mga trabaho. O kaya naman po, kung kayo ay nasa bahay or nagja-drive, kung ano man po yung mga ginagawa ninyo, good morning po sa inyong lahat. Sana po maganda ang inyong araw na itetsuwa ng Tuesday. Tama ba? Ha? Teka lang, nalilito ako. Tuesday ba? Tuesday na! Tuesday na, Ano ka ba? Bakit parang hindi ko kasi naririnig ang sarili ko? Teka lang ha. Ayusin ko lang talaga ito yan siya. Parang hindi ko masyadong naririnig eh. Parang nahihinaan ako or parang bumabarak. Teka lang, sasabihin naman Sasabihin naman ni Tobs kapag medyo barag-barag tayo eh. Tobs, kamusta? Kamusta ang dating ko dyan? Kamusta ako, Tobs? Maganda ba ako, Tobs? Ako pala yung gusto, maganda ba ako, Tobs, or hindi? Sabihin mo lang. Uy, teka lang ha. Ayusin ko lang po yung pwesto ko dito kasi nawawala yung aking magandang pwesto eh. Yan. Okay. I think okay na ako dito. Yorn. Oh. Kamusta po ako? Check nyo naman. Hello muna. Oh, eto, gagalit ka daw ba sa sarili mo today? Alam mo, friend, kung galit ka sa sarili mo today, huwag kang mag-alala kasi hindi ka naman nag-iisi, di ba? Sa totoo lang, no? Lagi mo tatandaan yan, ha? Na maraming galit sa'yo, hindi lang yung sarili mo. Marami tayo. Marami kaming galit sa'yo. Ngay, teka lang. Excuse me, sayang yun na. Bakit? Ang gandang babae, tapos ganyan. Sorry. Okay, magpapaano lang ako ready. Kamusta po yung tunog ko? Kamusta po yung mga nasa natin? Facebook Live? Pa-ready? Pasuyo naman po. Kung kamusta yung tunog ko, may ubo ba ako? May sipon ba ako? Hindi ako maka-move on sa sarili kong gawain dito sa RN. Ay, nako po. Anyways, hi sa inyong lahat, no? Dahil sariwa pa sa ating mga puso at isipan, yung iba na nanaginip pa talaga kung ano nangyari sa ating pageant na nakaraan. Ang pinag-uusapan po natin dito is yung yung nangyaring Binibining Pilipinas 2026. Syempre, 'di ba, tayong mga taga-Occidental Mindoro, mga taga San Jose, hindi tayo maka-move on sa result nung nangyari. Pero sabi nga, kahit naman gaano pa tayo mag-hold on doon, tapos na kasi yung pageant. So wala na tayong magagawa. Wala na. It's tapos na 'yan. Ang kailangan na lang natin is mag-move on tayo. And then magpasalamat tayo. And let's take lahat ng mga aral na nakuha natin dun sa pageant na yon. Meron ba kayo nakuhang aral? Ako sa totoo lang, marami talaga akong nakuha or nakita at na-realize talaga ng mga bagay-bagay. Kayo kung meron kayong mga realizations dun sa nagdaang Binibining Pilipinas, ano yon? At yung napapansin niyo sa mga pageant, ay bakit to nagatunog mag-isa? Teka lang, nagatunog ka mag-isa, nakakatakot yung cellphone ko. Nagatunog siya mag-isa. Katakot naman yung cellphone ko. Sige nga, kung meron, go. Pwede naman po kayo makijoin sa atin kasi naka-live po ako ngayon sa 101.7 radyo natin sa Facebook page. Pwede ka pong mag-join doon. Tapos mapag-uusapan natin. Kumbaga, gawa na lang tayo ng ikaliligaya natin dahil mabad trip tayo lahat eh. Sinong hindi mababad trip? Pati yung yung tourism video di natin nakuha. Pero,
we're very proud, no, dun sa mga binibinis natin na nirepresent po ang ating lugar, no, ang San Jose at ang Occidental Mindoro. Kaya doon pa lang po, no, syempre, i-ano naman natin, pasalamatan at syempre, palakpakan natin ang ating pong mga representative, no. Syempre si Miss Ay ni Kyla Abad, no, ng San Jose Occidental Mindoro at si Miss Ara Josmine Regulal ng Occidental Mindoro. Palakpakan naman natin sila. Grabe din talaga yung effort na binigay nila para i-represent ang ating lugar. Pero syempre, kahit hindi naman po nila nakuha yung title, napakadami talaga nila in all na nakuha. Number one, syempre, yung paghanga nating mga taga-Occidental Mindoro sa kanila. At hindi lang natin, kundi ng buong Pilipinas, sa pinakita po nila kung gaano sila kagaling, katalented, diba? Imagine mo, sa tourism video pa lang talagang di mo alam kung ano mararamdaman mo, maiiyak ka ba? Or para basta magiging proud ka talaga sa kanilang dalawa, no? Tapos yung kay Ara, naging 1 million views pa at pataas pa po ng pataas, 'di ba? And ang ating very own ay naman ay si Kalibasib, 'di ba, nanalo ng best national costume. So 'di ba, doon pa lang po panalong-panalo na talaga. At syempre yung respect din, hindi lang yung paghanga, talaga yung respect natin sa kanila sa effort na ginawa talaga nila. At hindi lang po ng ng dalawa nating binibini, kundi ganoon na rin po sa buong team, sa family nila na full support, no, sa lahat ng mga tumulong. Ay syempre, yung palakpakan po na to ay para sa lahat. Yehey! Ito pala. Yan, para sa lahat po yan. No? Congratulations sa ating lahat. Syempre, yun nga, balikan na po natin yung mga question and answer portion. Isa to sa mga favorite, no, ng ating mga fans kapag ka merong mga pageants, yung question and answer. Kasi dito talaga pagbabatayan yung totoong winner, 'di ba? Hindi lang doon sa mga sa pagrampa, pero grabe talaga yung rampa nila, no? Grabe si Ay, no? Grabe yung pagrampa talaga ng batang ibang klase talaga. Parang real life Barbie. At the same time, napaka-professional talaga nung kanyang pagrampa. Grabe yung pasarela talaga ng batang to. Hay nako. Anyways, no, so balikan natin yung pinaka-crucial talaga na segment, which is the question and answer portion. At dito rin lumalabas yung pagiging mga judger natin. Judger nating mga Pilipino na parang feeling mo naman kapag ikaw nandun, ang dali-dali lang sumagot, 'di ba? Pero hindi mo rin naman kayang sagutin. Like for example, tinanong ka, 'di ba? O, kailan ka mag-aasawa? Hindi mo mga masagot. Ay, bawal palang anuhin yan. Toxic pala yon. Sorry. Hindi pala dapat tinatanong yun. No? Anong pangarap po sa buhay? Anong plano mo sa buhay? Yan. Mga ganun talong lang, di mo nga masagot diba? Tapos gusto mo pang sagutin ng bonggacious yung sa pageant. Diba? So, tingnan natin kung real life answer ang pagbabasihan at hindi yung mga sagot ng mga pang beauty queen natin. Kasi 'di ba, may mga ibang level yung pag-answer ng mga beauty queen natin. Talagang malalim, 'di ba? Parang napapanaginipan mo lang. Panaginip. hindi ganun. Parang yung nila talaga sobrang lawak ng wisdom, 'di ba? Parang ganoon. Parang sobrang pinag-isipan. Pero kung ikaw, yung sinasabi nating real life dito is yung biglaan, kung ano yung pumasok sa isip mo talaga agad, base sa nangyayari sa buhay mo, ano yung answer, di ba? Mga ganyan. So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Let's pick the top 10, kung ano yung mga top 10 na best answer in real life talaga versus sa mga pageant answers. Okie-dokie. This is for fun only. Huwag tayong mag-bashing-bashing dito. Hindi pwede ang mga bashers dito. Huwag kayong mag-uta dito. Okay. Hello, Ate Candy. Pa-shoutout ko kay Ma'am Jane at kay Sir Joms. Mag-ingat po sila palagi sa work nila. Sabi ni Jems Baldonado. Hi, Jems. Thank you so much. Alam mo, yung dalawa niyan, very good friend of mine. In fact, no, yung ginamit kong pang ganyan, pang makeup ng very light. Yung pang, may makeup na pala to. Sabi, ay, may makeup ka, girl. Oo, ano ka ba? Hindi lang ako marunong talaga. Pero yeah, galing kay Jane at kay Joms yun. Regalo nila sa akin. Kaya maraming salamat sa inyong dalawa. Tapos baka magulat na lang kayo isang araw, iba na yung hair ko. Kasi hindi ko pa napapayos yung hair ko. Yung tinapyas-tapyas lang ito yan siya nung nagkaroon tayo ng tangled hair dahil matagal nating di nasuklay. But anyways, no, going back to the topic, kapatid, no, yung pagbati muna natin sa mga nakatutok sa atin sa Facebook Live. Bumababa kasi yung microphone ko kaya hindi ako
makataas na ganun eh. Gusto ko sana medyo nakataas pa. Ayan. Dapat pang pageant din. Very, very proud. Ano ka ba? Tapos ganito. Yan. Ito di ba yung naririnig kapag a-answer ka na ng question nila. Okay, let's do it again. Yan. Teka lang. Ayusin ko lang yung mic ko, guys. Magre-ready-ready lang ako dito. Baka hindi nyo masyadong diba? Yung outfitan ko, pang pang pageant. Joke lang. Charot. Ate Isay, good morning. Hi kay Ate Isay. Kay Marianne Basas-Guerra, good morning. First to Kuya Joey, the Asses. No? Maraming salamat, Kuya Joey, for watching. Thank you so much. Teka lang, guys, hindi ako makakomportable. Gusto ko mataas talaga ang microphone ko para nakataas ako. Yun. Kailangan, confident. Kahit hindi ko alam kung ano ang magiging sagot nito. Okay, let's find out. Let's go with... Oh, wait a minute. Tita Philomena is here. Hindi natin alam kung totoo yung bias ang judges o luto ang resulta. Pero hindi dyan natapos ang buhay ng mga pambato natin. Totoo yan, tita. It's just only the beginning. May darating pang mas magandang chance para sa kanila. So, true lang talaga yan, tita. Diba? Kaya dapat wag tayo maging bitter, okay? O sige, puntahan na natin yung topic natin. Top 1. Kapag ganito ang question sa'yo, kapatid, ano ang iyong isasagot? Siguro ang pinaka, dyan, what makes you stand out? Yun ba talaga? Yun ba talaga agad? Parang hindi naman. Teka lang, tingnan natin kung ano ba ang pinakauna talaga. Puntahan natin. Wait a minute. Kala nyo meron ako dito, mga top 10 to. Okay, number 1. What is your greatest achievement in life? O diba? Doon pa lang, kala mo, dali-dali talagang sagutin, no? Pag sa mga pageant to kasi, ang answer ng mga ng mga candidates natin would be, my greatest achievement in life is inspiring other people to believe in themselves. Wow! Ay! Oo, ganun yun. Ano ka ba? Ba't hindi mo alam? Yan, tas tunog yan. Thank you so much for that answer. And yun nga. Pero sa totoong buhay naman talaga, 'di ba? Ang mga isasagot lang naman natin diyan. My greatest achievement in life would be nakabayad ako ng utang, nakahulog ako sa card. Greatest achievement na yun. Shout out sa mga taga-card. Ay, sama natin yung meron pa may asa. Ano pa ba? Lahat, no? Mga lending up. Greatest achievement, hindi ka naabutan ng due ngayon sa iyong lending app. Aray ko. Diba? Ay, nako. Inspiring other people. Nakakaloka. O, sige. Candidate number 2. Your question, how do you define success? Ay, ang taray nito. Siyempre, kung ikaw naman ang mga sasagot niyan bilang isang binibini or Miss Universe or Miss International Supralicious, diba? Expialidocious. Super fragilistic expialidocious. Ano to? How do you define success would be, the answer is, success is being happy while making a positive impact in life. O, diba? May mga ganun, girl! Diba? Pero sa totoong buhay, diba? Anong success para sa'yo? Kay makatulog ng mahimbing habang, nakabayad ng utang? Parang... Hoy, ano ka ba? Diba? Yun na yun, makatulog ng mahimbing. Success ka na doon, te. Sumakses ka na talaga. O, diba? O kaya, yung literal na like, diba, galing ka ng comfort room. O, diba? Ang tagal mong inipon yan, like mga 1 week ago. Saka mo lang na-release, diba? O, success na talaga yun para sa'yo. Yun yung mabilisang sagot ng realidad. Ay, success, being happy while making a positive impact. Uy, totoo yun Ganun talaga ang mga answering sa mga pageant. Okay. So, candidate number 3. Ay, teka lang, dapat may Hanap. Ay! Ting! Ayan. Diba? Ganyan ang mga pang pageant Question number 3. What is your message to the youth? Oy, taray. What is your message to the youth? The answer would be, kung sa pageant industry to, kung isa akong candidate ay to follow your dreams and
never give up. Wow! Panis kayo doon. Panis kayo. Pero syempre, kung yan ay sa totoong buhay at yung mga kagaya natin, mga nagpapaaral ng anak, di ba? What is your message to the youth? Kasi cellphone mo yan. Hindi pala. Magtipid ka, please. Hindi nilalamon. Hindi pala pwede sabihin nyo sa ere. Sinusuka na lang. Hindi sinusuka ang pera. Yun, ganon. Nako. Ganon ang message sa youth. Ay, nako talaga naman. Candidate number 4. Ito, gusto ko tong candidate number 4 natin. The question would be, wait a minute. The question is, what makes you beautiful? Next naman. Siyempre, the answer kapag ikaw ay isang beauty queen, what makes me beautiful is my heart, my kindness, and my authenticity. Ay, panis. Panis ka doon. Title talaga yun pagka ganun ang mga answer portion natin. Pero sa real life, di ba? What makes you beautiful? Of course, di ba? Wala nang tanong-tanong. What makes you beautiful? That would be the filter. Camera filter. Sagad. Number 10. Sinagad na ng filter. Inedit pa. Tinodo pa. AI. Ay, nako. Ewan ko. Ayoko na. Kaya alam mo talaga, hindi talaga ako sumali sa mga pageant na ganito. Kasi talagang, alam mo na yung mangyayari, di ba? Magiging ano ko doon. Magiging clown talaga ako dito sa mga pageant na to. Ay, nako po. Okay. So next, puntahan natin ang susunod na katanungan. What is your biggest fear in life? 'Di ba? Yan ang mga tanong, Sa sa pagsagot kung ikaw ay kandidata, my biggest fear is failing to make a difference. Ang taray naman ng mga sagot naman. Ganyan talaga. Wow! Sexy! Ay, wag ganun. Bawal yun. Yan, ganyan lang. Bawal magpapasabi ng sexy. Alitan ka baga. What is your biggest fear? Sa kanila, my biggest fear is failing to make a difference. Kasi 'di ba bawat talaga, gusto nila ginagawa nila ay impactful sa mga tao, nakakapagpabago ng buhay, 'di ba? Yung mga ganun, change from masama to mabuti, or parang sa basta make a difference in a sense na mas gaganda ang buhay ng isang tao. Gusto ng mga candidates natin, ganun talaga yan. Mga beauty queen. Pero sa real life natin, your biggest fear would be pag-check mo ng iyong wallet, wala nang laman. Aray mo! Bakit alam? Diba? Nakakaloka, no? Yung mga natin, yung mga beauty queens natin, ang mga biggest fear nila talaga para sa ibang tao pa rin. Pero tayo, sa wallet lang talaga yung fear natin eh. Hindi tayo makalayo. Lalayo pa ba tayo sa ibang tao? Samantalang yung wallet lang natin, tsaka yung mga ATM lang natin, hindi pa sapat, di ba? Ewan ko. Last na to. Anong oras na ba? 9:52. Kaya pa. For the candidate number 6, what is love for you? Next naman. What is love for you? Syempre, ang sagot ng mga beauty queens natin dyan would be, love is unconditional and selfless. Wow! May mga paganon pa. Love is unconditional and selfless. Sana all. Pero tayo mga ordinaryong Pilipino. Ordinaryong tao. Ay, nako. Pero tayo, yan, mga real life answers daw dito. Love is yung may magtatanong kung, kumain ka na, babe? Ay! Ba't ganon? Bawal yan! Walang ganon! Nambubugbog! Oo. Love is may magtatanong sa'yo if, may pera ka pa, babe? Aray mo! Ay, nako.
Sa mga hindi makarelate, wala kasi kay love life, kaya ganun talaga yan. Last na to, if you will become a leader, what will you prioritize? O, diba? If you are a beauty queen, the answer would be, my priority is education, of course, healthcare, and equal opportunities for everyone in this planet. Ganun! And I thank you. That's the answer. Pero syempre tayo, kung ikaw magiging leader, hindi pala tayo to, ayoko to. Sa totoong buhay ba talaga to? Bakit naman ang sagot? Sa totoong buhay daw, if I would become a leader, unahin ko muna yung budget ng bahay namin. Ay! Pambayad sa kuryente at sa tax. At least magabayad ng tax ang leader, di ba? Ay, naka po. Yung iba ka din nagabayad. Bala ka dyan. Okay. Wala na tayong time, kapatid. Anyways, thank you sa mga, natin ngayong araw na to. Napagulo natin yung buhay. Kuya Erwin Peñaflor, good morning to you. Hi. Kay Marie Heliado, good morning din. Hi sa'yo, Marie. Maraming salamat, no? Sabi niya, ang ganda ng damit nyo. Sabi niya ganyan. Okay. Buti na lang. Kasi akala ko dito damit eh. Actually, ito, before ako ma-aksidente, binigay sa akin yung pamangkin ko, diba? Yung pamangkin ko na FA. Ang dami niyang mga damit. So, binigay niya sa amin yung ibang mga damit. Tapos, yun nga, di ko na siya nasuot. Na-aksidente na ako. Tapos di na ako pumapasok. But anyways, thank you. Maraming salamat. Good morning, Tita Ren. Sabi ni Yuan. Binabati ko ang bebe namin na si Yuan. Hi to you, baby. Siyempre si Aya din. Binabati natin ng magandang umaga. At saka kay Bunso. No? Good morning din kay Bunso. Okay. So anyways, move on na tayo mga kapatid. Madami tayong mga answers and magkaiba no yung answer kasi magkaiba naman talaga ng wisdom no tayo. Kaya kung nanonood tayo ng pageant anong tawag doon? Parang mga fan tayo ng mga pageants, no? Ang wish lang natin, sana hindi tayo mambash kung hindi mananalo yung bet natin. Kasi sabi nga, pwedeng redirection ito. Pwedeng hindi siya nanalo dito sa time na to. Pero hindi ibig sabihin nun, tapos na yung kanyang journey, 'di ba? Or halimbawa, hindi mo nagustuhan yung sagot niya, 'di ba? Mangbabash ka na, bakit hindi naman maganda yung sagot niya, pangit naman yung sagot niya. Mas pangit ka. Charot. Nang away. Charot lang. Kasi 'di ba, baka hindi siya pasok sa standard natin, pero pasok siya sa standard ng mga judges. And may reason kung bakit yung mga judges na yun yung pinili. At may sinusunod din naman sila na criteria. Kaya sana before tayo mag-judge din sa kanila, ay tingnan lang din muna natin yung mga ganong klase baga. Diba? Pero alam mo yung isa sa talagang realizations ko, sad realization to mga kapatid. I don't know kung ako lang yung nakapansin nito or marami din sa mga friends natin yung nakapansin na pagdating sa mga pageants pala. Kasi 'di ba, ang binibigyan natin dito ng chance is magka-voice yung ating pong mga kandidata and maipakita yung advocacy nila. And I believe na 'di ba, pang pageant na si Akla. Na yun naman talaga yung purpose ng mga pageants, 'di ba? Yung advocacy mo ay maiparating mo sa madlang people at syempre maging makatotohanan yung advocacy mo talaga, no? And yung advocacy umiikot naman yan sa mga problema ng society natin. Let's say for example, education, healthcare, politics, 'di ba? Yung ating environment, no? Sobrang dami pa. And one thing na napansin ko, ako lang to, hawag niyo akong i-bash. Bakit ba? One thing na napansin ko is kasama yung irony nung nagpo-promote ka ng mga advocacy. Pero isa sa mga major sponsor pala ng mga pageants dito sa atin sa Philippines ay yung isa sa mga nagkukos ng problem dito sa atin. Naiintindihan niyo ba? Sige, let's say for example, ayoko magbanggit ng kung anong klase, pero ang sinasabi natin dito is the major problem ng Philippines ngayon na kinahaharap, sobrang sikat na sikat nito ngayon, is yung gambling. Pero, paano ka maniniwala, di ba? The irony na yung major sponsors para sa mga ganito are, di ba, mga casino. So, paano nangyari yun? Ang hirap lang isipin para sa akin, hindi ko lang talaga siya
maisip kung paano nangyayari na hindi nagkakaroon ng ibang mga sponsors, especially major sponsors, pagdating sa mga ganitong klase ng pageant na you are advocating the people para yung problema ng bansa is ma-solve, 'di ba? Through pageant nga kaya may mga advocacy Pero ipopromote naman yung isa sa mga nagko-cause ng problem. Ay, nako, Day. Hindi ko na lang talaga, Day, alam kung ano ang mangyayari sa buhay. Pero wala lang. Yun lang. Parang sa akin lang naman yon. Hindi ko naman sinasabi na baka hindi ko ma-judge kung bakit pinapayagan ng mga pageant org yung mga ganon. Maybe because wala nga talagang makukuhang sponsor. So, baka kaya yun yung ginagawa nila. And may narinig ako, I don't know if totoo to, hindi po ito confirmed, may nabasa lang ako doon na parang kasi nga dahil isang major na sponsor nung recent pageant ay casino nga, So yung isa sa mga pambato natin ay hindi nga siya na-consider doon because minor pa siya. Hindi siya minor na pero pagdating kasi sa ganung klase, sa magiging endorser ka kasi pag ikaw yung pinili ng brand nila, syempre magiging endorser ka nila. So hindi papasok yung 19 years old, para sa kanila is minor pa yon. 'Di ba? So, ano yung sense ng buong pageant? Bakit Kasi malaking points pala 'yon para makapasok ka doon at makakuha ka ng isa sa mga corona, 'di ba? Dahil major sponsor nga. So, paano na nasa na yung puntos mo doon kung hindi ka pala pasok agad dahil you are a minor, 'di ba? Pero kung makikita mo naman yung performance niya, sobrang galing, sobrang smooth, 'di ba? I don't know, baka bias lang tayo. Pero kahit hindi siya taga dito, talagang alam natin na kahit papano, 'di ba, magkakaroon siya ng chance para tingnan naman yung sarili niya o dun sa mas mataas na kumbaga top 12 or maka-answer man lang sa question and answer portion, makausad man lang. But anyways, it's 10 o'clock na pala. Ano pa man, it's a redirection at sana hiling natin yung mga pageant industry natin, mas makahanap pa sila ng mga sponsors na alam mo yon, makakadagdag talaga or makaka-uplift ng mga advocacies na pinaglalaban ng bawat candidates talaga. Yun lang yung wish ko. Sa akin lang po to hindi naman ko nilalahat. Or hindi ko alam yung take din ng mga iba sa inyo. Alright? Salamat everyone. Bye! Kasi it's 10 o'clock na, magagalit na sa akin si Tobads. Muli, maraming salamat sa inyo. Oras natin, exactly 10 o'clock. Bye!